Welcome po sa ilang kapapasok lang sa ating live. Live po tayo ngayon sa ating FB. Maraming salamat po sa inyong pagtambay or pagdaan sa pa-live stream ni Moonchild. So, ang ating iiwanan ng pagbasa sa gabing ito, okay, ay para sa mga ilang nagre-request na maglaan daw tayo ng reading for Chinese zodiac astrology ngayong 2024, Year of the Dragon. Ito, reminder muna tayo guys, para sa ilan, nakapapasok lang din, hello po, na hindi po isang Chinese astrologer ang Moonchild, kasi yun yung madalas na tanong din, lately, bilang ito nga Chinese New Year, magsa-Chinese New Year, nagtatanong sila about zodiac sa kanilang Chinese astrology. So, hindi po isang Chinese, ayun, kaklaruhin lang ni Moonchild, kaklaruhin lang po natin na hindi po ako Chinese astrologer, okay? Simpleng tarot card reader lamang po ang Moonchild. So, yung pinakaharapin natin ngayon ay eto, yung bawat zodiac sa Chinese, hihingan lang natin ng messages, mensaheng gabay mula sa tarot. Okay, sa ilang cards na pwedeng umangat sa inyo. Mensaheng gabay lamang po. So, para sa ilan po na ating mga Chinese friends na nakikinig ngayon, na nagsa-celebrate or magsa-celebrate ng Chinese or Lunar New Year, tama ba? Oo. Sana hindi nagkakamali si Moonchild. Pero, Happy Chinese New Year po sa inyong lahat. Para sa mga Year of the Rat, ito na po ang inyong rating for 2024. Will be straightforward. Kulang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Year of the Rat, ngayong taon na nung may iwan natin para sa kanila. Message. Year of the Rat. This year, ayan. Okay. Spread natin, may ilang cards na bumagsak. Okay. Para kahit paano makita sa live. The Seven of Pentacles, the Fool reverse, the Hangman ay narito. Spread na tayo. The King of Pentacles. Uy, the Empress, the King of Swords reverse, the High Priestess reverse, and the Magician. Okay. Year of the Rat. Unahin ko yung unang senaryo na nakikita natin dito, May pag-highlight sa usaping pag-ibig. Yes. Pag-ibig, relasyon, maging pa man po ang inyong relationship status ngayon, para may pag-spark, may pag-bloom ng inyong mga love life. Susundin at susundin nyo ang inyong mga nararamdaman, ang inyong mga puso. Reversal tayo every time. So, maaring sa inyo ito or sa isang person, sa inyong buhay, higit na mag-highlight or pareho naman kayo. Yung kagustuhan, yung pag-ibig. Ayan. Single. Hindi posible na merong ma-impress. Ayan. Kung saan, actually, kung hindi man ito higit na bigyan ng pag-aksyon agad-agad, ito po ay maaring isang sekreto. Sobrang nag-highlight dito. So, it could be a secret admirer. Maring meron nang nakasilay sa inyo na sobrang nai-impress sa inyong aura, sa inyong beauty. Pero sa true lang, may spark. Ayan, may kilig. Okay. May paglalim ng connection ngayon sa relasyon. Hindi man, syempre wala namang perfect relationship. Pero, at the end of the day, mas pipiliin nyo dito ang isa't isa na maging masaya. Okay? Sa salita ni Moonchild na paglalim, maaaring ang ilan po ay mag-decide na lumagay sa tahimik or meron kayong matangkap na, ayan, sumasang-ayon. Actually, mamaya pag-usapan natin. Padaanin muna natin. Yung first scenario, ito na. Kasi nga about love. Second scenario na aking nakikita rito ay travel. Pero dito muna tayo sa love para sa inyo. Year of the Rat. Again, maaaring merong love
or marriage proposal from ano no, for some of you, kasi andito yung pagkakompleto na, pagiging handa nyo na sa ilang bago or sa paglalim pa ng koneksyong ito na meron kayo. Okay? Kung hindi man ito mag-apply sa love or relationship, maring ito po ay may kaugnayan sa ilang partner nyo or matatawag nyo yung partner in life, partner in business. Okay? Pero yung relationship, may paglalim po ng connection na maganda. Okay? Ito yung patuloy nyo rin bibigyan ng pag-aksyon or higit na atensyon ngayong taon. Yun lang. Ano yun, Moonchild? Yun lang. Andito pa rin tayo sa usaping pag-ibig bilang dito po nag-highlight sa akin, nakikita dito. Huwag lang kayong magmamadali. Napakahalaga na napapanatili niya yung balance na hindi kayo nasasobrahan, of course, or nakukulangan. Okay? Siyempre pa, para rin yung investment. Kahit sa simpleng enerhiya, napakahalaga na alam nyo yung inyong papasukin or pinapasok ngayong taon. Pero, yung pinaka-word, you complete me, parang ganon, yung kanta ni Sam Milby. Char, hindi. Parang patungo kayo sa dambana. May paglalim ng koneksyon. Kung hindi man, again, sa realidad tayo po ay magkakaiba ng estado. Pero, andito yung paglawak rin ng connection. Kung magiging bukas lang kayo, susundin nyo na yung inyong mga passion. If this is about your work, yung matatawag nyong mga hilig nyo talaga, or yung inyong mga inner calling, magiging handa kayo rito. Kahit pa, para sa ilan, taliwas ito doon sa tradisyon, or sa nakagawian, or sa ilang opinion. Kasi nga, dito susundin nyo na yung mga mahal nyo. Mahal yung tao or mahal yung gawin. Ayan. Pero syempre, paulitin ko na hindi kayo nagmamadali. Sa lahat, stay practical pa rin sa pag-decide or pagbibigay ng action this year. So, another indication, beside dito ay about travel. Magandang movement sa part na ito. May ilang, kung hindi man ito mag-apply sa destinasyon or ilang bagong pwede nyo mapuntahan or marating ngayong taon, then it could be about learnings. For some, maaring magbalik eskwela, maging ano pa man ang inyong edad, kahit simpleng lang to, no? Sa mas practical, ilang trainings, kahit over the net, parang nandito yung eagerness niyo na meron at meron pang matutunan sa buhay. Na ang ganda. Magiging bukas kayo sa maraming posibilidad. Kasi yan yung pwede niyong, meron at meron siyang magandang opportunity kung kayo lamang ay magpo-push. Andito yung pagkakompleto. Maaring meron kayong makompleto na proyekto, trabaho, at hindi posible na meron at merong achievement. Okay? Something fulfilling sa feeling. Dahil ito'y pinaghirapan, pinagplanuhan, pinag-alayan ng inyong mga best. Aangat ang inyong mga ganda, ang inyong kakayanan, or maybe isang mensahe yon na meron kayo niyan. So, syempre pa, kusa itong paangatin sa inyo. Bigyan ng pag-aksyon ng mga nais niyong gawin ng nag-iingat. I mean, pinag-aaralan hanggat maaari ang bawat pag-aksyon. Hindi nagmamadali. Okay? So, laban lang. Tuloy lang para sa inyo, Year of the Rat. Hello! Para sa mga Year of the Ox 2024, kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Will be straightforward para sa mga Year of the Ox ngayong taon. Anong maiiwan natin para sa kanila? Message. Year of the Ox. Anong maiiwan natin para sa mga taong ito? Mensaheng gabay. Guidance for this Year of the Dragon. Ayan, meron nang bumagsak. Add pa tayo dyan. Okay. Spread lang tayo ng ilan. The Eight of Wands ay narito. The Page of Pentacles. Judgment Card Reverse. Okay, bakit sumasama to? Hindi natin na-i-alis.
Okay, gusto ko siya isama. Hindi ko siya naalis kanina. The Untold Story. Sige, mamaya i-add natin yan. The Moon, The Untold Story. Ito yung pinakakasama sa card, guys. Pasensya na, hindi natin naalis. Okay, bagong-bago kasi itong tarot deck natin. Oo. Okay, the Eight of Pentacles. Okay, bakit para meron akong nakuhang ideya doon sa The Untold Story? Uy, saktong-sakto. Sige, parang kailangan talaga niyang bumagsak para sa ilan sa inyo. Year of the Ox. Ito yung una kong nakuhang message. For some of you, maaaring ngayon palang umaangat na ito, or paangat pa lang, kusang iaangat sa inyo ng universe. Pero, merong secrets tayong nakikita. Hindi kailangan laliman, sikreto. Okay? The Eight of Pentacles, Page of Cups, Reverse po ay narito. Maaring ito ay something na gusto mong pagandahin, bigyan ng improvement, or even development sa iyong buhay, trabaho. It could be about your physical, or mental aspect. Ayan. Kumbaga, meron kayong ililihim, or nililihim ngayon na ayan, tayo po ay live na live sa ating FB project or any goal ito. Or maybe isang indikasyon ito na kung meron kayong goal this year, Year of the Ox, Untold Story, marapatin nyo munang wag itong sabihin sa madla agad. I mean, hanggat kaya pag-aaralan muna, mag-research, tatrabahuhin ng tahimik. The Hermit kasi rin ay narito, the Moon. Maring makatulong yun. Kung naniniwala kayo sa evil eye, yan. The Two of Swords ay narito. The Judgment card, maraming mapanghusga sa paligid. Maraming opinion, komento kung saan pwede kayong mapanghinaan ng loob na hindi makakatulong para maipost nyo ang isang bagay. So, kung kaya nyo, at maaari, maybe ito yung message na una kong nakikita dito. Ilihim nyo muna. I mean, hindi naman kasi sa realidad, wala tayong choice kundi humarap sa mundo, humarap sa opisina, sa araw-araw para sa ilan sa inyo, magtrabaho. Paano tayo makakapag, paano nyo maililihim itong ilang projects? Pero, maging ano pa man yan, again, it could be physically, mentally, or about sa work, business ba ito? Tahimik nyo lang ito. Focus. Okay, huwag kayong magpa-distract sa ilang tao, bagay, sitwasyon. Kasi meron tayong nakikita rin ditong maaring distractions. At yun yung maaring hindi makakatulong, of course, para makamit nyo yung gusto nyong ma-achieve this year. Yun lang naman. Oo. Parang biglang umangat kasi ang barahan na yun. Okay, Year of the Ox. Ano pang ma-add natin dito? Yung inyong mga emotions. Or maybe isang message yung secrets. Maaaring higit kayong masikreto ngayon. Reversal tayo. So, maaaring meron kayong malaan na sikreto. Maaaring hindi lang ito magiging agad-agad. Yung pag-angat. Pero unti-unti. Sabi nga nila, nauuso to ngayon Time is the ultimate, truth teller. Tama ba? Hindi na kasi mag-i-English mo siya. Ayun, oo. Maring meron kayong matuklasan. Hindi kailangan laliman kahit na medyo may pagkamalalim yung ating nakikita rito para sa inyo. Year of the Ox. So, actually, the Moon, the Hermit, maybe isang message din dito na it's okay to pause, to step back, pag nilay-nilayan ng inyong buhay, pang araw-araw, especially na may kaugnayan sa, projects or finances din. This is the best year to review your finances. Or kung medyo, kasi sa realidad po, magkakaiba tayo ng posisyon, sitwasyon. Kung medyo marami. Kung baka naman, charot. Hindi. I mean, kung nanaisin, this is the best year to consult a financial advisor. Lalo pa kung marami talaga at nag-struggle ang ilan. Kasi baka meron kayong hindi makita, meron kayong makaligtaan.
na proseso, detalye, na may kaugnayan sa pera na ayaw natin. Kahit sa simpleng opinion, be open sa ilang possibilities na meron at meron kayong mapupulot na payo or aral sa ibang tao. Lalo pa sa mga alam nyo makakatulong sa inyong sitwasyon if ever meron mang ilang involved dito na pera. Okay? Siyempre pa, you should always know your business. Kung ano man ang inyong papasukin, naway pag-aaralan muna. Okay. Meron transformation, sabi ko nga, physically, mentally, magta-transform kayo. Or even spiritually. May ilang changes sa inyong mga opinion, pananaw, paniniwala. May ilang pagbabago. At patungo kayo doon sa mas klaro, mas mature 2.0 version nyo na mga Year of the Ox ngayong taon. May magandang movement. Ito, dito na tayo when it comes to travel. Maring may pag-travel ang ilan sa inyo this year. Okay. Okay. Para sa ilan, ito, why I'm getting a message po na may patungkol sa bata. Okay? Kung dito kayo merong tinatrabaho, kung nagtatry ang ilan sa inyo na makabuo, maybe isang indikasyon ito na ito yung tatrabahuhin ng tahimik. I mean, hindi nyo muna ipapamalita para iwas kayo sa stress. Diba, sa ilang negativity, sabi ko nga kahit sa simpleng opinion na hindi makakatulong para sa inyo, focus kayo. It's okay to, to step back. Pero sa reality, ay mahirap yan. Kung kayo may mga trabaho, maglaan ng more rest, okay, more rest, more me time and private time kasamang kapareha. Lalo pa, kung andito po yung kagustuhan, walang imposible na makabuo this year. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild, simpleng tarot card reader lamang po tayo. Pero, yun yung pinaka nakikita ko rin dito para sa inyo. So, more lang to, private time, may pagka-low-key yung energy, pero kasi, kailangan marahil ito yung pinaka-message din, kailangan nyo talagang gawin yon. Dito kayo higit na magta-transform, higit na mag-i-evolve, ayan, mas lalakas. Recharge your energy this year. Dahil maaring sabi ko nga may movement, may patuloy na travel. Hindi ba dito physical travel, kahit pa dito sa ilang ginagawa nyo, maaring yung movement sa trabaho, patuloy na magiging busy and productive ang taong ito. So, spend time alone or dito sa ilang tao na alam yung kailangan din kayo. Huwag nyo lang kalimutan din i-priority yung kayo. Ngayong taon, para sa inyo, Year of the Ox. Hello, Year of the Tiger 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Year of the Tiger, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Year of the Tiger. Anong maiwan natin para sa mga taong ito? Year of the Tiger. This year, ayan, may ilang umaangat. Spread na natin ito. Okay. The Two of Pentacles, reverse. The Eight of Swords, 8 and 7 of Swords. Page of Swords. So, nakakakuha tayo ng ilang reversal cards. Pero hindi naman po ibig sabihin ay hindi okay. Add na natin itong pinaka nasa unahan. Meron lang po itong kalakip na mensahe. Okay, so nakikita ko dito unang-unang umaangat ay yung ilang imbalances sa buhay. Life in general, especially pagdating sa usaping relasyon na very normal. Andyan yung ating ups and downs. Highs or lows, positive or negative. Minsan talaga, hindi naman kasi tayo perfect. Mahirap ang hawakan ng ilang sitwasyon, lalo pa po kung meron na talaga kayong ilang obligasyon sa buhay. Year of the Tiger, this year prioritization is the key. Parang ang dami ng trabaho or kahit sa inyong mga isipan, ang daming tumatakbo na gusto nyong bigyan ng pag-aksyon, desisyon, na may kaugnayan, aking ulitin, sa pamilya, trabaho lang ito. Oo, personal relationship.
For those na nasa isang relasyon na, okay, ito, napaka-normal na pwede kayong dumaan ngayong taon sa ilang struggle. I will be honest, hindi ko po ito tatamisan, pero naway wag lang din po lalaliman. Ulitin ko, napaka-normal na dumadaan tayo sa ilang challenge pagdating sa love, relationship. Pero, ano lang to? Consideran nyo lang palagi. Lalo pa kung andito ang inyong mga puso. At alam nyo naman sa isa't isa na walang ibang magkukumpleto sa bawat isa, kundi kayo lang din. I mean, magtutulungan mula dito sa ilang pagkakaiba na pwedeng umangat ngayong taon. Sa pagkakaiba, hindi kailangan laliman yung bawat messages ko po. Kahit sa pagkakaiba ng schedule, kasi parang hindi kayo masyadong magtatagpo or magkakasabay at one point, kahit at one point lang this year. Na ito naman ay mapangahawakan kung inyong pag-uusapan. Napakahalaga niyan. The Two of Cups, this one is in reverse. Two, both are in reverse. Kailangan nyo lang magsabay talaga. Wala sa ilang pagkakaiba. Kung compromise, consider your partner's feelings. So, mag-usap. Communication is the key lang din. Halimbawa, ayan. Kung meron kayong gustong gawin together or kahit separately, pag-uusapan ito. Para hindi ito something maging, yung tensyon ay hindi na maging malalim pa. I mean, hindi na mauwi sa conflict na ayaw natin. Pag-uusapan. For single, okay. Actually, ngayon, regardless of kung ano man ang relationship status, may pagyabong. Especially for those na nasa isang partnership in business man ito, or meron kayong ditong pagtutulungan. Ayan. Or kung itong kapareho nyo mismo, mga kapartners nyo, ay mga asawa nyo rin, may growth sa part na yan, sa kabila ng ilang challenge. Kumbaga, may pag-usbong, may pagyabong, may improvement naman. Yun lang. Siguro, kahit sa simpleng hindi lang schedule, kahit sa inyong mga opinion, or mga kagustuhan, doon lang kayo hindi masyadong magsasabay. At minsan, or at one point, okay, nasabi ko nga, sabi nga nila, ang mga bagay-bagay ay naidadaan naman sa maboteng usapan. So, pag-uusap lang to guys. Okay, single. I feel that you will be ready to mingle. Kung pahintulutan nyo ang inyong mga sarili, Year of the Tiger. Ayan. Aangat ang inyong mga tiger personality. Ano daw, magiging ready kayo to go on. To move forward. Naharapin itong ilang possibilities. Kasi parang, lalo pa para sa ilan, sa realidad, magkakaiba tayo ng sitwasyon, ng edad. Ayan, for some na hinubog na, especially work-wise, or sa pera, ayan. Ready na kayo to commit. Kasi parang yun yung maaring naging prioridad ng ilan sa inyo, single. Kaya parang, ipinansantabi nyo na lang muna ang buhay relasyon or talagang meron kayong ilang obligations na hindi nyo maharap ang buhay pag-ibig din this time. Kung nanaisin nyo ngayong taon, walang imposible na magkaroon ng kung pahihintulutan nyo, the Knight of Cups, the Two of Cups, both are in reverse po. So, this is something choice. Talagang love is a choice. Happiness is a choice. Ayan. Pero kung hindi pa ready, wala rin namang masama. Lalo pa kung mga bata pa, nais nyo lang munang i-priority itong gusto nyo makita resulta work-wise or pagdating sa pera. Pero kung andito yung kagustuhan na, walang imposible guys kung magiging bukas kayo. So, paangatin yung inyong mga social sector, maging bukas sa ilang social events, party, kasi dyan, meron kayong someone na makilala or nais kayong kilalanin pa. Okay? Na-mention ko na kanina yung business, partnership, yung ganon. Or teamwork ba ito?
collaboration, ayan, para sa mga influencer, usong-uso yung salitang yon, collab. May something magandang possibility sa part na yan. Opo. May magandang bunga. I-claim na natin ito. Okay, other messages. The Page of Cups, bunga, na-mention ko na rin, para sa ilan, again, hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Kung magtatagpo ang inyong mga schedule couples attached na, ito na yung hinihintay na bunga. Okay, maaaring merong baby blessing for some of you. I-claim na natin yan. Para sa ilan, of course, na ito na yung hinahangad or kasama na ito sa inyong mga dasal. Walang imposible na may something bunga. Merong mag-a-adapt sa inyong pamilya. Or dadagdag na, kumbaga, source of happiness, joy and happiness sa inyong family this year. Kung inyo lamang pahintulutan, kasi kung wala kayong time at hindi magtatagpo ang inyong mga oras, doon papasok ang imposible. Siyempre, Moonchild. Okay, so yun yung pinaka-message na nakikita ko dito. Okay, wag lang kayong magpatalo para sa ilang negativity. Minsan wala tayong higit na kalaban dito, kundi ang ating mga sarili. Take action, be confident. Kung alam niyo naman na wala kayong ibang sinasagasaan o naapakan na ibang feelings o ibang tao, i-push nyo lang. Dahil patungo kayo sa magagandang opportunity, may ilang bagong possibility when it comes to love and career sector para sa inyo ngayong taon, Year of the Tiger. Hello! Para sa mga Year of the Rabbit 2024, kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Will be straightforward sa ating reading para sa inyo. Para sa mga Year of the Rabbit ngayong taon, message. Anong may iwan natin para sa kanila this year? Year of the Rabbit. Year of the Rabbit para sa mga taong ito. Ayan, may bumagsak na. Spread natin. The Three of Cups. That's what is in reverse. The Queen of Cups. Ay, narito. The Three of Swords. Reverse. Okay. Tayo po ay live na live sa ating FB. So, meron tayong ilang reversal cards na nakukuha. Pero hindi naman po ibig sabihin ay hindi okay. Meron lang po itong kalakip na mensahe. Okay. The Five of Cups, Five of Wands. Okay. Knight of Cups, the Queen of Pentacles. Guys, 3. Three of Wands. Okay, so dito pumapasok ang inyong mga boses. Kung paano rin kayo nagpapahayag ng inyong nararamdaman. Napakalawak nito pagdating sa inyong communication sector. Maring ito po ay sa pamamagitan. Ayan, nagbabake lang Moonchild. Live na live. Maring ito po ay sa pamamagitan ng pagsasalita, pagsusulat, pagbabahagi, as I've mentioned, kung saan po ay ginagamit nyo ang inyong boses. Maaring makatulong yon para sa inyo ngayong taon, Year of the Rabbit. So, be expressive. Be open sa ilang possibility ng pakikipag-socialize kasi nakakuha tayo ng ilang reversal cards kung saan para sa ilan, just only take what resonate pa rin po. Tayo ay general reading. Para sa ilan na rabbit, Year of the Rabbit, ayan, maaring kasing maging, ito iba-iba yung emosyon eh. The Five of Cups, maaring may fear, may kaba, ayan, the Five of Cups, na hindi nyo maharap or ayaw nyong buksan or tumingila. Ayaw nyong harapin ng ilang sitwasyon na ayaw natin. I mean, it's okay to pause, to step back. Kung meron kayong ilang laban sa inyong buhay na kailangan nyong pagtuunan, pero hindi nyo kailangang tambayan yan. Okay? Marahil isang mensahe ito para sa ilan sa inyo, Year of the Rabbit, na ano yun mo siya. Lalo pa kasi ang hirap nito, minsan ang hirap i-mention ng ilang messages. Ulitin ko po, hindi kailangan laliman. Pero para sa ilan na merong pinagdadaanan right now,
It could be physically or mentally, emotionally, na hindi masyadong okay. Or at one point this year, meron kayong parang struggle, especially when it comes to your heart, to your relationship, partnership area. Yes, feel your pain. Ayan. Kasi, kapag yung pain na yan, napagdaanan mo, pinroseso mo, hindi lang puro puso, papaangatin mo dito yung iyong paraan kung saan umaangat yung iyong pagiging praktikal. Diyan hindi ka may stuck, okay? Ito, yung pinaka-weird. Maring matigil kayo, at hindi na kayo maniwala pa, o hindi na kayo maging bukas pa sa ilang posibilidad na ayaw natin. Kasi ulitin ko, sa aking nakikita dito para sa inyo, Year of the Rabbit, yung pinakamagandang benefits, o yung swerte, ayan, ay nasa pagiging bukas nyo. Open-minded. Networking na naman ba ito mo dyan? Hindi. Pero, kung pahihintulutan nyo ang inyong mga sarili na, kumbaga, ano man ang mangyari, you will show up, doon ka higit na magiging malakas, higit na mag-grow sa iyong profesyon, trabaho, or sa ilang connection na ito, may paglawak pa ng iyong social network. Maraming possibility pa sa part na yan kung pahihintulutan nyo lang. Okay? You will meet the right people at the right time this year, kung saan merong ilang taong pwede kayong iwanan ng benefits. Hindi sa meron tayong hinihintay na benefits palagi. Pero, hindi man ito material na bagay, kahit sa simpleng aral, pagpapayo na pwedeng iwan ito sa'yo, maring meron silang maiwan na influence, okay? Na siyang pwede mong magamit sa patuloy mong growth or patungo palalo sa iyong mga highest potential in life. Okay? Communication, meron din ditong travel, okay? Parang kanina pa umaangat ang travel, or kahit sa simpleng plano pa lang ito, abroad or international agenda, kahit over the net, hindi man ito physical travel, maring itong halimbawa yung company nyo or yung pinagtatrabahuhan mo ay may kaugnayan sa ibang bansa, may magandang posibilidad. Anything related sa ibang bansa, okay? Or merong something agenda dyan na kung saan meron kayong benefits na matatanggap. I-claim na natin yan. Umangat dito yung ilang laban, yes, na kailangan yung mapanghawakan. Huwag kayong pangibabawan ng kaba na aking na-mention or takot o ano pa man. Pero hindi nyo naman kailangang madaliin kasi iba-iba tayo ng proseso or pag-handle ng pain. Okay? Iba-iba tayo sa part na yan. Hindi nyo kailangang ma-pressure, magmadali. Isa-isa lang. Sabi ko nga, damahin nyo ang inyong pwedeng maramdaman ngayong taon. Lungkot ba yan? Okay? O ano pa man. Pero wag yan sanang maging dahilan para tumigil kayo. Kasi maganda pa yung ating nakikita rito. Lalo pa kayong mag-grow. Kanina pa sa growth, si Monshad, may magandang possibility when it comes to money and travel this year para sa inyo. I-claim na natin yan. Lalo pa kung mag-heal, actually recovery na to guys. Ayan. Pero ulitin ko, iba-iba tayo ng proseso. Dadaan kayo sa patuloy na healing. Okay? Para lalong maging buo itong tiwala nyo na pwede nyo maibigay sa isang tao or ilang tao sa inyong paligid. Maging bukas. Panatilihin yung pagiging flexible and practical nyo this year para sa inyo, Year of the Rabbit. Hello! Para sa mga Year of the Dragon, ngayong 2024, Year of the Dragon, kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. We'll be straightforward sa ating reading. Kuha lang tayo ng ilang mensaheng gabay na kailangan or marahil mahalagang marinig ng mga Year of the Dragon this year. Message. Year of the Dragon, para sa mga taong ito, anong may iwan natin para sa kanila? Year of the Dragon, mensaheng gabay. Okay.
Seven of Swords, the Knight of Wands, the Hangman, the Knight of Pentacles. Okay, the Death card, this one is in reverse. Hindi kailangan katakutan. The Strength card is in reverse. Ito na naman tayo sa Untold Story. Ba't hindi na naman natin ito naalis? Parang kailangan na naman. Guys, bagong-bago kasi yung ating tarot deck. So, ito na naman si Untold Story. Ano na nangyayari kay Musha? Mukhang kailangan natin talaga, actually, meron talagang umaangat ditong Untold or Secrets. Kung kayo nakapakinig kanina, anong zodiac ba yun? Ayan, makakalimutin ng Moonchild. Pero marahil meron niyang dahilan. Merong dahilan kung bakit Okay. Okay. Actually, the Moon. Umangat yan kanina Untold Story. Kung hindi ako nagkakamali. Medyo na ang Moonchild dito, Okay. Taon nyo ito, Year of the Dragon. But at the same time, kasi parang tamang-tama talaga na andito yung highs or lows. Pwede kayong, dalawa lang to pwedeng mag-init kayo. I mean, di ba kapag nag-iinit tayo, dyan tayo nagpo-push. Knight of Wands, Knight of Pentacles, push kung push, laban kung laban, goal getter yung nakikita ko rito na palaban, na the dragon. But at the same time, okay, umaangat yung kalakasan, but at the same time, yun, Moonchild, andito rin. Minsan ang hirap iwanan ng ilang messages, pasensya na po. Hinuhugutan ko ng na hindi kailangang laliman. Highs or lows, kahinaan at kalakasan po para sa mga Year of the Dragon. The Death card, the Ten of Swords reverse ay narito. Okay. The Strength card. So maybe this is an indication na yes, susundin nyo na, gagawin nyo na yung mga gusto nyo pang marating, pupuntahan nyo na. Yung mga desisyon na napurnada nyo na hindi nyo nabigyan ng pag-aksyon, this time, maaring maging buo ang yung loob na gawin na yan, push na yan. Sabi ko nga, ilaban. Andito yung pagiging productive nyo this year na ang ganda. Kasi nga, andito pa rin patuloy yung blessing of work. So, kapag may work, magandang flow ng money. Papunta kayo doon sa income, sa budget, sa sweldo. Hindi mababaliwala ngayong taon the dragon. Yung patuloy yung iniiwanan ng efforts, ng diskarte, ng tiyaga. Gaano man minsan parang naiinip or mainip ang ilan, hindi po mababaliwala. Eto, dito tayo. Kasi syempre manlalaban kayo, magpo-push. Dito meron pong tendency lang na kayo'y syempre pa napaka-normal, mapanghinaan ng enerhiya. It could be physically, mentally. Maring hindi nyo mapo na to So, napaka-importante ngayong taon the dragon na papakiramdaman nyo ang inyong power, ang inyong energy. Listen to your body. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lang tayo. Again, physically, mentally, or even spiritually, minsan, hindi na kayo masyadong na-attach or attached doon sa inyong faith. So, yung connection na meron kayo sa kanya, napakahalaga, nalaliman, or bigyan nyo ng panahon ngayong taon. Physically, sa inyong mga sarili, more self-care, self-love, more rest, more sleep. Kasi nga po, andito yung pag-init ng energy, ng inyong kalakasan. Bubuga kayo ng apoy ngayon. Na, minsan, di ba kapag meron tayong goal, ready kayo, andito ang energy, baka sandali lang. Baka physically, ay hindi ka na pala okay. The Strength card. This one is in reverse po. Okay? So, papaangatin mo rin dito yung ikaw. Okay? Kasi meron tayo dito nakikitang ilang changes, pagbabago. Physically,
emotionally. Meron ditong pagta-transform. At ito ay isang proseso na kailangan yung pagkatiwalaan. Maaaring hindi ito maging madali para sa ilan, pero ulitin ko, hindi kailangan laliman. Susundin nyo dito ng higit ang inyong puso. Okay? Follow your heart, trust your intuition, listen to your body kung anong sinasabi niyan. Huwag kayong magmadali. Huwag kayong ma-pressure sa buhay. Balance is the key. Na hindi madali. Kasi hindi naman tayo perfect, andyan yung ilang imbalances ng life. Yun lang. Actually, personal transformation to. So, ito, tulungan lang sa part na yun na hindi kayo nasusobrahan or nakukulangan. Okay? Kasi yes, kayo yung, year nyo to. Year of the Dragon. Ready kayo to go. Sabi ko nga, higit kayong mag-iinit. Your career will be on fire, to be honest. Hindi posible na merong something result. Promotion, may pag-level up sa posisyon, napakagandang posibilidad pagdating sa buhay karera, trabaho, maging ano pa man yan, gaano man yan kalaki kaliit, sa realidad po magkakaiba tayo ng hinaharap, pero merong improvement. Okay? Yun lang. Sana, huwag niyong kakalimutan yung ilang sektor ng buhay, lalo na yung ikaw. Okay? Okay. Or, if this is about money, parang ang dami kong gustong sabihin para sa mga The Dragon. Lalo pa kung mag-apply yung magagandang possibility, merong, mula sa inyong mga hard-earned income ito, pinaghirapan, yung diskarte. Ulitin ko, hindi nababali, wala, may something positive, financial success, guys. Pero baka dito mag-apply yun, the death card. Baka, yes, meron, pero bigla na lang din kayong manghina kasi hindi nyo iniwanan ng tamang responsibility kung paano nyo pangahawakan ang inyong money. So, yes, follow your heart, but always take your brain with you. I-apply na rin natin yan sa buhay relasyon. Huwag nyo kakalimutan na yung kayo rin, okay? I-consider nyo rin yung love na pwede nyong may offer sa inyong mga sarili. Kasi kapag ganito yung goal nyo, umangat dito yung pagmamahal din. Pagmamahal sa passion, sa buhay career, or sa ilang tao sa inyong paligid. Yung pinaguhugutan nyo ng inspirasyon. Pero sana more on you. It's all about you, the Dragon, ngayong taon. More on self-care, self-love. Lalo pa po kung meron talaga kayong ngayon pa lang, ay iniinda, physically, mentally, napakahalaga na bigyan nyo ng prioridad ang inyong mga sarili. Kasi kung gagawin nyo yan, definitely may healing. May ilang personal, again, transformation, transitions, kung saan higit kayong lalakas. Okay? Higit kayong may strengthen. May pagkakaroon ng tibay at lakas. Yung pundasyon na pwede nyo magawa ngayon, maganda ang hinaharap o yung magiging resulta. I-claim na natin yan. Pero, ayun tayo, puro tayo sa pero na sana. Kasi sabi nga nila, paano natin ipopush yung mga gusto nating marating kung yung ikaw kinakalimutan mo. Okay? Paano mo mailalaban pa yan ng todo kung ikaw pagod na pala. So, best year po ito to prioritize yourself din. Magpaspa, magpaganda, deserve. Okay, huwag mong kalimutan ng ikaw. This year, pangatin yung strength, mag-recharge ng yung energy, lalo na sa mga panahon na alam mong kailangan. Papakinggan mo lang ang iyong sarili, ang iyong katawan. Ngayong taon para sa inyo, Year of the Dragon. Hello, Year of the Snake 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Year of the Snake ngayong taon, anong maiiwan natin para sa kanila? Para sa mga taong maring makapakinig nito, message, Year of the Snake.
Okay, agad-agad. No worries, kasi bago tayo mag-start, ito po ay ating sinashuffle mabuti. The Two of Pentacles. The King of Wands. The Magician. This one is in reverse. Nine of Pentacles. The Page of Pentacles. The Six of Cups. 6 and 7 of Cups. 7 of Cups is in reverse. 7, 7 ang umaangat dito. So, it's all about relationship, partnership din ngayong taon. Sige, Year of the Snake. Sa andito na rin tayo, usaping relasyon. Napakalawak po ng relationship sector. Maring ito ay may patungkol sa inyong mga kapareha, asawa, pamilya, or kung meron na kayong ilang anak, maring nandyan ang higit niyong pag-iiwan ng atensyon or focus this year. Andyan yung paglaban, andyan yung proteksyon. May ilan kayong plano kahit sa simpleng goal or nais niyong bigyan ng pag-aksyon sa part na yan. Parang andyan yung patuloy na mission this year. Family, partnership, relationship. Year of the Snake. Dito may tendency na kumbaga, may pressure or ma-overwhelm kayo sa dami ng gusto nyong gawin or puntahan, galud-gurin. Bilang snake, parang ang dami nyong nais marating or big-iwan ng protection in life. Lalo pa sa mga taong mahalaga sa inyo. Isang indikasyon dito, guys, may pagkakompleto or meron kayong kukompletuhin this year mula dito sa aking unang sektor na bahagi, relationship-wise. Or this year, bubuin nyo na ang inyong mga sarili na maging handa, okay? Para sa pagiging handa nyo sa isang relasyon, single, andito na, oo, I am getting a message na parang hinuhubog na kayo ngayon. Malapit na doon sa resulta. Malapit na kay the one. Or sa someone na pwedeng magpakompleto sa inyo. Or kung hindi man, maaaring ngayong taon, hindi man mag-apply agad-agad, iba-iba tayo sa paraan ng pagkompleto eh. Sabi ko, huwag kayong ma-pressure, hindi sa nahuhuli na kayo or nauuna. Huwag kayong ma-pressure sa kung anong nararating ng iba. Mag-focus kayo sa kung anong magagawa nyo ngayon. Snake. Okay? Kasi sa di ba minsan napapressure tayo, na teka lang, sa dami ng gusto nyong gawin, dyan kayo parang sandali lang, wag na nga lang, wag na natin ituloy ito. Dito na lang. So ayaw natin yon. Isa-isa lang po. Take everything one day at a time. Ayan, balance, work-life balance na hindi madali. Pero kung pag-aaralan nyo to, ipoproseso nyo ng kay husay, ayan, makukompleto nyo yung mga gusto nyong kompletuhin na kasangkapan. Yes guys, maaaring merong ilang kakulangan. Pero, ulitin ko, kung kayo, ito yung mapangahawakan nyo, kasi parang ang dami. This one is in reverse po. Ang dami yung gustong gawin. Minsan, ang hirap na yung panghawakan eh. Tayo po ay live na live sa ating FB. Hindi nyo alam kung anong uunahin dito. Isa-isa lang. Kung nanaisin, para sa mga snake, kung nanaisin, isulat nyo yung inyong mga goal, yung inyong mga hopes and wishes ngayong taon. Or, if you're into journaling, ayan, why not? Kasi baka dyan mas maiproseso nyo yung mga gusto nyong bigyan ng pag-aksyon ngayong taon. Or bigyan ng protection. Walang imposible kung yan po ay ipopush nyo ng isa-isa lang. Balance. Okay, other messages. Nasa love na rin tayo. Relationship pa rin. Maring meron ditong pagbabalik. Maring merong magbalik, Year of the Snake.
na someone from the past, kung saan siya yung matatawag yung pwedeng kumumpleto ng inyong mga buhay love life. It could be an ex. Para sa ilan, just only take what resonate. Ex-partner or ex-friendship, maaaring merong pag-aayos, reconciliation, or magkakaroon ng something closure. Itong hindi nyo nabigyan ng protection before. Ayan yung pinaka nakukuha ko dito. Dadaan kayo this year, Year of the Snake, sa healing, patuloy na healing. Physically, emotionally, mentally. At kung yan po ay pahihintulutan nyo, tutulungan. Siyempre pa, walang higit na tutulong sa ating mga sarili bilang Year of the Snake din ng Moonchild. Parang message talaga din to kay Moonchild. Walang ibang tutulong sa atin, guys, kundi tayo lang din. Kung meron kayong goal, ulitin ko, unti-unti. Diet goals ba yan? Ayan, parang goal ni Moonchild yan. Kung meron kayong kailangan ikumpleto sa inyong mga sarili, kapag naging handa na kayo dyan, magiging handa na rin ang magagandang posibilidad para sa inyo. Maraming pwedeng magbukas na pinto ng oportunidad. Kung, uulitin ko po, tutulungan nyo ngayon pa lang na mag-heal, na maging buo kayo bilang isang individual sa relasyon, especially. Okay? Kung hindi man mag-apply na merong magbalik, relationship-wise, kahit ito ay sa inyong mga sariling isipan, merong magto-throwback or magka-flashback, magre-reminisce kayo mula sa nakaraan. Or, kung meron kayong ilang napornada, hindi man ito relasyon, dito pa rin tayo sa mga hangarin nyo, sa inyong mga personal goal, ilaban nyo na yan. Huwag nyo pagdudahan ng inyong mga sariling kakayanan. Okay, lalo pa, dito, meron tayong magandang resulta. Merong magandang resultang nag-aabang. Kung pahihintulutan nyo lang, okay, isa-isa lang, huwag mag-pressure, parang ang mga snake, ayaw nito ng kumbaga, ayaw ng masikip. Di ba ang mga snake ayaw ng masikip? Gusto nung nakaka-LL, ayan, nakakaluwag-luwag. Siyempre, ayaw naman natin nung, gusto natin komportable. Okay? At yun yung ibibigay nyo sa inyong sarili. Kung hindi pa kayo, or wala pa kayo sa sitwasyon ng inyong buhay na parang hindi pa to yung sapat meron pang ilalabas, may ilalaban pa, then go for it. Huwag nyong ikulong sa isang box ang inyong mga sarili. Maraming possibilities. Pangatin ng inspirasyon at motibasyon. At dito, hindi lang ikaw ang pwedeng makumpleto. Pero itong ilang tao sa iyong buhay, especially relasyon, pamilya. Hindi lang ang puso mo ang magsa-celebrate dito or hindi lang ikaw yung may pagkakumpleto. Pero itong ilang tao na malapit sa iyong puso, na ang ganda. Lalo pa kung andito naman talaga yung personal mong hangarin din, ang mabigyan ng proteksyon ang pamilya. Then, babalik at babalik sa iyo yung magandang ano mo na yan. Ano yan, Moonchild? Ambisyon, ayan. Or inspirasyon para sa kanila. Na mai-provide yung kanilang pangangailangan lang din. Okay? Okay, ano pang message natin dito? Opportunity kasi to, guys. May ilang opportunity. Pero hindi to mangyayari kung hindi pa kayo kumpleto. Love or money ba ito? May magandang possibility. Basta tutulungan ng sarili. Magpapagaling, magpapaganda, para patuloy kayong maging handa sa ilang pinto na ito, bagong pinto ng magagandang posibilidad para sa inyo ngayong taon, Year of the Snake. Para sa mga Year of the Horse 2024, ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang pinaka-exact messages para sa inyo. Ano nga bang maaring kailangan yung mapakinggan bukod sa mga manok na tumitilaok umagang-umaga. Tayo nga po pala ngayon ay live na live rin sa ating FB. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. Pasensya na po sa ilang ingay na maaring marinig dahil daytime tayo ngayon nagbabasa. Para sa mga Year of the Horse, anong may iwan natin? Para sa mga taong ito ngayong taon 2024, message.
Year of the Horse. We'll be straightforward. Kulang tayo ng ilang guidance. Anong may iwan natin para sa mga taong ito na maring makapakinig? Mga taong ipinanganak ng horse. May bumagsak na. Okay. Yes, ito na yun. The Nine of Swords, reverse. Ten of Cups, reverse. Okay. The Three of Wands, reverse. So, nakakakuha tayo ng ilang reversal cards. Two of Cups. Pero hindi man po ibig sabihin ito ay hindi okay. Meron lang po itong kalakip na mensahe. The Hierophant, the Three of Swords, Six of Pentacles, and the King of Pentacles. Okay, Year of the Horse. Ito parang nabanggit ko na rin ito in a way. Kung kayo nakapakinig sa ilang messages, parang this year, more on healing yung umaangat. For Year of the Dragon tayo ngayon, no? 2024, Year of the Horse, dadaan kayo sa recovery. Or maybe isang message po ito na syempre pa, in order na totally mag-heal kayo, ano man yan, na pwede nyong pinagdadaanan. It could be physically, mentally, or even spiritually na hindi masyadong okay. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lamang tayo. Pero kung alam niyo naman sa inyong mga sarili na merong something na hindi nagbabalanse sa ngayon, physically, ayan, or emotionally, eto na, i-claim na natin na merong recovery. Okay? Na magiging maayos ang inyong mga pakiramdam. Ayan, bilang parang pinufungsoy tayo ng ilang tunog sa paligid. Blessing yan, guys. Okay? Pero anyway, the Three of Swords kasi, ayan. This one is in reverse na. Ayan, pakita rin natin sa camera. Isang indikasyon na may paggaling. Okay, may paghilom ng ilang sugat. Pero syempre pa, ito po ay something na bibigyan nyo ng atensyon sa inyong mga sarili. More on self-care, self-love ngayong taon para sa mga Year of the Horse. Nang inaalalayan ng mga sarili, okay? Na hindi kayo nasosobrahan kasi when it comes to money, dito tayo. Parang dito yung, umaangat yung sense of responsibility na kailangan meron kayong, syempre pa, meron tayong ma-achieve, meron kayong marating, or meron kayong makamit in life na hindi imposible na makapag-provide kayo ng sobra dito sa mga gusto nyong mapagbigyan ngayong taon. Pamilya or ilang taong mga nangangailangan sa inyong paligid. Pero yun lang, ibalanse sa part ng nabibigyan nyo rin ng tuon or higit na tuon, okay, kung kinakailangan ang inyong mga sariling pakiramdam. Listen to your body. Okay? Tanging kayo lamang ang higit na makapagsasabi sa part na ito. At wala tayong nakikita kumbaga malalim na problema if bibigyan nyo lang ng TLC, ayan, na tinatawag. Tender, loving, and care ang inyong mga sarili. At magiging maayos. Okay? Other messages, more on healing, or pagiging private nyo, low-key. But at the same time, maybe isang messages to na gaano man kayo parang kailangan munang magpahinga or tinatawag ng alone time ngayong taon sa paraan nyo na hindi pa rin nawawala yung init, okay, sa inyong mga buhay paggawa. Kasi merong magandang possibility dyan, merong magandang bunga na sabi ko nga dito makapagbigay kayo ng higit sa inaasahan nyo pa nga. So balance lang talaga. Work-life balance na hindi madali. Pero, mapangahawakan bilang Year of the Horse, diretso lang, manlalaban. Tatakbo kayo sa inyong mga buhay karera. Gaano man kailangan yung magpahinga. Again, hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Kung sakali lamang na meron kayong maramdaman, this is the best year to take your health more seriously, okay? Seryosohin ang inyong mga nararamdaman, physically, mentally. Yun yung nakikita ko rin messages dito. Okay, umangat dito ang travel. Merong pag-travel para sa ilan. Mula dito sa ilang mga personal goal nyo or hangarin sa buhay. Andito ang Three of Wands kasi. Maring kasama dito ang pamilya or kapareha, the Two of Cups, kung saan
nanaisin yung mas makabuo. Actually, andito na lahat, pamilya, kaibigan, at personal na kapareha, okay? Kung saan nanaisin, or maybe, pinufungsoy na, binibless tayo, Year of the Horse, ng ilang ingay sa paligid. Maybe isang message ito na, hindi lang yung sarili rin, syempre pa, ibabalanse sa ilang sektor ng buhay. Lalo pa kung nagkakaroon kayo ng ilang, ito napaka-normal, ilang detachment or disagreements sa relationship. This year, kahit sa isang punto lang ngayong taon, isang indikasyon na mas laliman yung bond, okay, yung bonding na pwede niyong mabuo this year kasi yan yung maaaring, syempre pa, magpapalalim ng inyong connection. Diyan kayo higit na magiging balance. Okay, meron lang ilang delays when it comes to travel para sa ilan, especially for those na nag-ayos ngayon ng inyong mga, sa mas practical, papers, documents, travel documents ba ito? Anything related sa, pwede rin about legal issues, ganyan. May ilang glitch pero huwag kayong mag-alala. Sabi ko nga, magkakaroon ng, balance lang. At yung paghihintay, yung waiting game na hindi madali, pero it will be worth it. Kailangan nyo lang pagkatiwalaan yung bawat proseso na pwede nyong pagdaanan ngayong taon. Other indication, kasi meron ako nakitang magandang possibility when it comes to money. Kung anito talaga yung puso nyong mapagbigay, Year of the Horse, ngayong taon. Wala namang masama, lalo pa dito ang goal nyo. Pero magtitira pa rin kayo, sabi ko nga, okay, para sa inyong mga sarili, kasi baka meron ditong part na masobrahan or mahulangan. Ganun lang yun. Pero, wag palabas ng palabas, okay? Kasi baka, yes, meron yung magandang flow, pero ikaw naman itong Shopee ng Shopee, ganun. Or, kung hindi pa rin mag-apply yun, meron parating na pera mula sa ibang tao kasi, okay? Kung meron kayong hinihintay na income or pagkakautang, reversal tayo every time. Kung kayo itong merong pagkakautang, i-claim na natin na ito'y mababayaran. Okay? Financially, merong recovery. Kung doon natin i-regulate ang mga bagay-bagay. Laliman din, andito rin yung pagdating sa inyong connection, sa inyong mga faith. Parang iniiwanan tayo. Lalo pa kung andito pa kayo sa proseso ng healing, kasi iba-iba naman po tayo sa part na yan. Kumbaga, wala kang ibang makapitan. Lagi yung tatandaan na, sabi ko andito ang kaibigan, umaangat yung sector ng pamilya at kapareha, hindi kayo nag-iisa. Lalo pa sa mga panahon na pakiramdam nyo, kayo'y nag-iisa. Merong suporta, guys. Ayan, pakita natin. Okay? At kung talaga kasi sa realidad, wala akong ideya para sa lahat, tayo po ay general message. Baka talagang nag-iisa. Lagi yung tatandaan na meron kayong gabay. Parang, eto, siya, okay? Siya lang yung ating makakapitan. Ang ating faith, ang ating nag-iisang creator, maging ano pa man ang inyong religion, kapit lang kayo sa kanya. Okay? At, sabi ko nga, tutuloy lang dahil merong magandang pag-usad ngayong bagong taon. Year of the Horse. Okay. Para sa mga Year of the Goat, 2024, Year of the Dragon. Ayan, Year of the Dragon tayo ngayon. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po mula sa cards. Will be straightforward para sa mga Year of the Goat. Maiwan, ayan. Live na live po tayo. Mekos-mekos na minsan ang ating mga salita. Pasensya na po, wala tong edit-edit. Okay, para sa mga Year of the Goat ngayong taon, para sa taong maaaring makapakinig nito, anong maiwan natin para sa kanya? Message. Sabi ng mga chicken, pasensya na po, daytime tayo ngayon. May ilang ingay. Year of the Goat. Year of the Goat. Ayan. May ilang cards na. Spread na natin to. 9 of Pentacles reverse. Page of Pentacles. 6 of Cups reverse. 6 and 7 of Cups. Okay. Spread pa tayo. So, may ilang reversal cards. Pero hindi naman po ibig sabihin ay hindi okay. Meron lang po itong kalakip na mensahe. Queen of Wands. 7 of Pentacles. 6 of Wands. Ayan. Parang sinisipon na ako agad. But anyway, speaking of
mga ganap kung saan narito ang inyong pangarap. Year of the Goat. Oo. Nag-highlight ngayon dito sa inyong cards yung inyong mga goals. Dreams, your wishes. The Nine of Cups. Gaano man ito, gaano man ito kabongga, kaliit, para papaangatin or aangat ito ng kusa, yung kasapatan, yung contentment na merong celebration, okay? Meron ditong personal na celebration. More on low-key lang. Tahimik nyo itong isi-celebrate this year. Sabi ko nga kasi nga, sapat na eh. May pagkasapat, may pagkakalma. Na hindi man ito ganun kabongga, pero papaangatin nyo yung pasasalamat. Okay, na hindi man perfect ang mga bagay-bagay, pero kasi nga, marahil, ito sa totoo lang, merong ilang offers, career-wise, offers. It could be a new client para sa mga merong sariling negosyo. Positive potential po. May ilang magagandang possibility pwedeng iwan sa inyong universe ngayong taon. Kung saan dito, matutupad nyo ang inyong mga pangarap. At dyan aangat yung kakontentuhan na ay salamat. May pasasalamat na ang ganda. Okay? Or isang indikasyon to dahil sa realidad po ng buhay, tayo pa rin ay magkakaiba. Diba? Ng posisyon, ng sitwasyon. Celebrate your small wins. Year of the Goat. I mean, itong patuloy mong laban na nalalagpasan sa buhay, i-recognize mo ang iyong sarili. Okay? I-appreciate mo naman yung bawat nalalagpasan mong pagsubok ng life. Dahil deserve yung recognition na yan. Or talagang merong recognition. Kasi reversal tayo every time. Itong mga ilang na-mention ko, maaring kayo mismo ang makaramdam or ipararamdam sa inyo ng mundo ngayong taon. I-claim na natin yan, Year of the Goat. Mapupuna kayo. Okay? Mapapansin kayo dahil andito ang inyong pag-init. Ayan, pag-init sa inyong ginagawa. The Queen of Wands. Yung inyong motibasyon, determinasyon na matanggap itong maraming possibility na ito. Parang ang hirap niyong hindi mapuna. Dahil na rin sa pwedeng kusang umangat ninyong natural na abilidad. Nakikita kayo guys. Year of the Goat, yung mga hirap niyo, yung tiyaga niyo, yung effort na inilalaan niyo sa buhay. Pamilya man or sa inyong trabaho, maging ano pa man yan. So kung maganda yung pasok ng work, merong blessing of work, patuloy na work project, then definitely claim na natin na yung income, meron at meron. Gano'n naman minsan, ito, hindi ganun agad-agad. Kasi sa realidad, aking ulitan, magkakaiba tayo. For some of you, just only take what resonate pa rin, para sa ilan na hinihintay na ito, ng matagal na, kung meron kayong hinihintay na pera, wag po kayong mag-alala. Parating to sa inyo sa tamang pagkakataon. Ito ay yung muusad, merong paggalaw. Huwag niyo isipin na hindi kayo, walang movement. Meron. Gaano man kabagal. At dito, actually, kaya mabagal kasi nga, talagang ito yung parte ng mission nyo rin. Okay? Sabi nga nila, the more na mabagal, the more na mas pang long term. Mas, sustainable yung result na ang ganda. 7 and 7, more on partnership and relationship rin yung ating nakikita dito. Pagdating sa career, may pag-boom ng inyong buhay karera. Year of the Goat this year. At dyan, may paglawak din ng ilang network. You will meet the right people at the right time kung magiging open and willing lang kayo. Walang imposible na mayroong ilang transformation transitions when it comes to career and finances this year. At dyan, mayroong celebration. Uulitin ko, umaangat ng celebration dito. Pagkatiwalaan, yung bawat pagkakbang nyo, bawat proseso ng buhay karera especially. Okay? Okay. When it comes to relationship, parang meron ditong pagbabalik or
meron kayong babalikan. Reversal, aking uulitin, merong magbabalik. Kahit sa pagbabalik, tanaw lang ito. Kahit over the net na very normal na these days, merong someone na, meron itong, kasi dalawa lang ito, pwedeng mangailangan, okay, na nasa ibang ibayo, or isang tao na matagal nyo nang hindi nakikita, may reconnection. Ayan. Or even reconciliation for some of you. Lalo pa kung meron ditong involved na pera, and this time, maayos. May pagkakalma. Para sa ilan. Or love, sabi ko nga, kung meron mang love dito, parte na itong someone from the past. The Six of Cups kasi ay narito. So parang kayo, ang dami. When it comes to love, maraming options. May choices kayo this year. Hindi nyo pa man yan ma-realize. Pero sabi ko nga, ang hirap nyo hindi mapo na. Nag-iinit kayo. Physically, mentally, or even financially. Hindi nyo pa man yan dama ngayon. Sabi ko nga, ito isang proseso, unti-unti, isang misyon na pwede nyo pagdaanan ngayong taon. Pero hindi yan po mababaliwala. Pagkatiwalaan nyo, mayroong resultang maganda. I-claim na natin yan. So, malawak, maganda, may pagyabong. Health-wise, sige, pag-iwan tayo dito. Sa true lang, kung kayo nakapakinig na sa ilang naunang signs, sabi ko nga, more on recovery and healing yung nakikita ko this year of the dragon. Kasi nga, may pagkakataon na ang dragon, parang pasiklab yan, di ba? Nagsisiklab ng apoy. Ready. Goal-getter. Push kung push. Nanlalaban ng tao ngayon. But at the same time, merong tendency na kapag palaban tayo, di ba? Nag-iinit tayo doon sa ating mga gustong marating, makuha. Hindi na natin napapakiramdaman yung ating mga sarili. So, it's very important this year para sa inyo, the goat, na kasi parang dadaan kayo dito sa ilang pagbabago rin, transitions, personal, more on personal things yung nakikita ko dito. Personal tension sa inyong pakiramdam, mentally, physically, ayan, magpapagaling. Okay, para sa ilang naghihintay sa inyong magagandang posibilidad, bagong simulain, physically, mentally, may healing. I-claim na natin yan para sa inyo. Siyempre pa, sa part na ito, tutulungan ng sarili. Okay, walang ibang higit na makakatulong sa atin when it comes to health. Ayan, hindi po isang medical advisor ng Moonchild, kundi ang inyong mga sarili. So, check on your health din this year, physically, mentally, papakiramdaman ng sarili. Gaano man kainit kayo doon sa mga goal nyo ngayong taon. Sabi ko nga, gaano man kabagal, huwag kayong magmadali, iwas pressure, iwas stress, gaano man kabagal yung progress or yung movement. Gumagalaw kayo, guys. Okay, huwag kayong mag-alala. Maraming pwedeng iba to na offer. Opportunity. So, dyan, hindi kayo mawawalan. You will be financially covered this year. Para sa inyo, Year of the Goat. Para sa mga Year of the Monkey, ito na po ang inyong rating. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Okay, ngayong taon, na Year of the Dragon, anong maiwan natin para sa mga ipinanganak ng monkey? Para sa mga taong ito na maring makapakinig ngayon, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Year of the Monkey 2024. Anong maiwan natin para sa mga taong ito? Year of the Monkey. Ayan. May ilang cards. Read natin isa-isa. The 8 of Swords, reverse. The Knight of Swords. The 2 of Wands ay narito. Spread pa tayo ng ilan. 2 and 7 of Wands. The Hierophant. The Justice card. The Knight of Pentacles. Hierophant and High Priestess ay narito. Year of the Monkey. May paglalim ng connection when it comes to your faith. Ito na yung unahin natin. Religion. Maging ano pa man po ang inyong paniniwala pagdating dito.
Para bang maaring kusa itong umangat din sa inyong mga pakiramdam. Maaring hatakin kayo ngayon ng ilang, alam niyo yun, yung connection nyo, yung pagdating sa inyong mga spiritual faith, maging ano pa man yan, na napakaganda. Diyan yung higit na bibigyan ng tuon ang inyong atensyon or mag-aalay kayo ng extra focus sa part na yan. Meron kayong parang gustong malaman pa or matutunan. Sa mas practical, for some of you, the Justice Coin, kung ang ilan sa inyo, napakalawak po nito, the Two of Wands ay narito, isa-isahin natin, umaangat ang travel, okay? May pag-travel, kahit sa simpleng idea or plano pa lang ito ngayon, pero umaangat yung na-vision yung kayo. In the near future or 6 months from now, why not? Ayan, hawak nyo ang globe. So, maaaring meron na talagang ilang plans kung saan dito nyo ilalaan ang inyong pagprotekta. Sa posisyon ba ito? Or sa ilang personal nyong hangarin na may kaugnayan sa ibang bansa, international agenda? So, maaaring ang ilan na hahanapin yung sapat na balance sa part na ito or meron kayong ipaglalaban. Yung hustisya. Okay, na alam nyo yung deserve nyo. The Justice Coin ay narito. So, kung meron kayong inaayos, ulitin ko, about travel, so sa mas practical, travel documents, your passport, visa, yung ganyan, I feel with your coins na kailangan nyo lang dito, nang syempre pa, patuloy na pagprotekta, patuloy na pag-aksyon, at yung faith na aking na-mention at wala mong imposible, napakagandang indikasyon dito na kumbaga, mananalig lang kayo, kakapit kayo sa inyong mga sarili at sa Kanya. Ulitin ko, sa ating nag-iisang Creator, si Lord, maging ano pa man po ang inyong faith, walang imposible. Mararating nyo ngayon yung mga nakikita nyo or ilang plans nyo patungo sa magandang hinaharap. Okay? Actually, maaaring ito ay may kaugnayan din sa trabaho. Okay? For some of you. Other messages, kung hindi yun mag-apply, dito rin pumapasok yung ilang legal issues, drama, or ilang legal documents kung meron kayong inaayos, balance. Makukuha niyo yung deserve nyo. Kung talagang meron kayong hinaharap na ilang tension, reclaim, okay, na aayon sa inyo, sa inyong kagustuhan, ang hustisya. Ayan. Merong pag-angat ng katotohanan. At dito, kasi nga nanlaban kayo Okay, binigyan nyo ng protekta or protection yung inyong posisyon, sitwasyon, walang imposible. Other messages, kung hindi pa rin mag-apply yun sa ilang plans nyo in the near future, kung kayo nag-aaral pa lang, maring meron ditong pag-level up. Kasi parang andito pa rin yung patuloy nyong mission din. Yung gusto nyong meron at meron kayong matutunan. Or andito yung cravings. Yung eagerness na meron kayong malaman or mapuntahan na bago. Yung ganon. Okay? Na ang ganda. Kasi parang gusto nyong maging mas malawak pa ang inyong kaalaman. Or yung experiences nyo in life. At yan, ulitin ko, baka dito pa rin yung balance. Yung deserve nyo na justice. Makakamit niyo yan. Iwasan lang ito, yung ilang, kahit sa mga pakiramdam, minsan natatalo tayo dyan dun sa negativity, kahit sa simpleng pakiramdam na, ay hindi ko kaya, wag na lang, hindi na ako susubok pa, wag ganon. Okay, wag kayong panghinaan ng loob. Sabi ko nga, kahit pa sa mga panahon na parang ang hirap ng lumaban, the Knight of Swords, Eight of Pentacles, Reverse, kasi sa realidad, syempre, iba-iba tayo paano natin papakiramdaman or iba-iba tayo ng pinagdadaanan kasi. So, kahit sa mga panahon na pakiramdam mo wala na, hindi mo na kaya, kapit ka lang, okay? Doon sa, ulitin ko, sa iyong connection sa Kanya. Kasi ito yung pinaka-umaangat dito para sa inyo. Maybe isang message yun na mas laliman yung inyong spiritual connection. Kasi walang imposible sa Kanya. Kahit pa para sa'yo ay parang imposible na. Okay? Pagkatiwalaan, kasi ikaw yung umangat din dito Yung ikaw mismo, yung katatagan mo. Kung paano mo, ilalabas yung iyong strength. Nasa iyo pa rin ang susi. Siyempre pa. Totoo yun Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Ayan. So,
manlalaban ka. Dahil hindi ka dito nag-iisa, okay? Meron at meron kang gabay. Patungo sa mga pangarap mo pa. Walang imposible. For some of you, umaangat po dito yung inyong pagiging compassionate din, or pagiging charitable, pagiging makatao, the justice card, humanitarian, ayan, yung pagbibigay, pagkakawang gawa. Maring kusa itong umangat rin for some of you na especially kung maybe baka pumasok kayo sa ilang social groups or community organization kung saan makakapag-share kayo kahit sa simpleng enerhiya, okay? Hindi naman kailangan lagi merong value. Pero, alam niyo yun, gusto niyo lang mag-give back or meron kayong maibigay kasi gusto niyo pantay, gusto niyo balance, gusto niyo lahat may justice. Ayan. Aangat ang inyong pagiging malalim at kasi parang ramdam nyo rin. Okay, ramdam nyo rin. Maaring ganun kayo makiramdam ngayon. Yung inyong mga intuitive side or pagiging empathetic ay mas aangat. Mas ramdam nyo yung ilang tao sa inyong paligid. Kaya gusto nyo balance ang lahat. Na ang ganda. At dyan ka lalo i-bless ng iyong paniniwala. Ng iyong faith. So, pray lang din. Okay? Alam naman natin how powerful prayer is. Sa mas practical, about pag-aaral, maging ano pa man ang inyong edad, kahit sa simpleng pagbabasa ito, or kahit over the net, or talagang merong magbabalik ka eskwela para sa ilan sa inyo, magtitake ng masteral, ayan, maaaring merong good luck sa part na yan. Kasi totoo naman yan, meron at meron tayong magigain sa part na yan, meron at meron kayong something na bagong matututunan, kahit sa anumang paraan ito, ngayong taon. Okay, para sa inyo, Year of the Monkey. Para sa mga Year of the Rooster, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po ngayong taon 2024, Year of the Dragon. Para sa mga Rooster, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Year of the Rooster. Sige, kuha tayo ng mensahe para sa taong ayan, agad-agad. Huwag kayong mag-alala dahil after each sign, sinshuffle po natin mabuti. I feel na kailangan ko ng mag-spread. Okay. Queen of Pentacles reverse, the Page of Cups, Queen of Swords, the Hierophant, the Ten of Pentacles, 10 and 6 of Pentacles, 5 of Wands, King of Wands, Year of the Rooster. Parang ang daming ganap ngayon. Okay, unahin ko yung about sa... Ito, hindi ko tatatamisan. Rooster ngayong taon. May ilang tension na ayaw nating laliman. Okay? I mean, sana itong tension na ito na maaaring may kaugnayan po sa pera or sa trabaho, sa isang tao na it could be a mature one or older than you. Meron lang conflict about money. Okay, ito ulitin ko, hindi kailangan laliman tayo po. A general message, just only take what resonate. Sa true lang, the Ten of Pentacles. Napakagandang sign ito na merong financial success. Ayan. Ilaban natin ito. Bago ko sabihin yung medyo conflict lang. Okay? Kasi nga usaping pera, ayan, very normal. Andyan yung ups and downs at may mga tao sa paligid na hindi natin mapiplease when it comes to money. Kahit sa simpleng tension, maaaring hindi kayo magkasabay or magkaunawaan. At one point ngayong taon, reversal tayo every time. Maaaring ikaw makaramdam nito or sabi ko nga, isang tao. Someone na nakatatanda, kung hindi man, mature one ito, na may kaugnayan sa pera o trabaho. Na, maaaring merong kulang, okay? Parang hindi nyo matanggap or hindi nyo natanggap yung alam nyong kailangan or deserve nyo. Pero ulitin ko, matatanggap nyo to guys. Gaano naman kabagal. Napakagandang indikasyon yung Ten of Pentacles kasi na may financial success. Ito lang. Dito lang medyo para sa ilan yung tension or conflict na ayaw natin in regards money.
Okay, or possession ba ito sa trabaho? Meron challenge. Umaangat yung pagiging competitive or competition kahit pa sa mga panahon, rooster, na hindi mo naman, parang hindi kompetensya or kakompetensya yung tingin mo sa tao. Pero yun pala yung nakikita niya sa'yo. Parang ang challenging mo kasi. Okay, parang umaangat yung natural na abilidad mo at dito medyo siya yung higit na nagiging challenge yung sitwasyon na ito. Nakukuha niyo ba si Moonshot? Sana nasasal. Para kasing ito may away, may gulo. Sabi ko nga ayaw natin to. So, sa magandang ito ay pag-uusapan. Pag-uusapan ng matiwasay. Siyempre, sabi nga nila na idadaan naman ang mga bagay-bagay sa mabuting usapan. Huwag kayong pangunahan ng inyong mga emosyon. Meron kasing tendency as a rooster kung paano nyo dinideliver ang ilang messages. Rooster, di ba? So, alalay sa part ng hindi kayo napapangunahan ng inyong emosyon. Kasi dyan, baka lalong umangat ang inyong imbalances when it comes to communicating or sa pakikipag-usap. So, idaan sa mabuting usapan ang mga bagay-bagay at walang magiging malalim na problema. Kung ano man maging concern nyo ngayong taon when it comes to money and your career, ano pa man yan, uulitin ko. May solusyon, okay? Napakagandang solusyon pa nga. May resulta. Makakamit niyo yung alam niyo para sa inyo. Gaano man ito parang hindi ganun agad-agad para sa ilan. Okay? Kasi nga dito sa ilang tensyon, pero makakamit niyo ito. Unti-unti. It's okay to pause, to step back. Pag nilay-nilayan ng sitwasyon ang taong ito or ano pa man. Pero wag maging pasugod. Lalo kasi ganyan, di ba? Pag napapangunahan tayo ng emosyon, mekos-mekos na. Natatalo tayo. So, stay balanced sa part na yun. Other indication, umaangat kasi yung finances, other indication, lalo pa kung kayo yung mga provider, breadwinners, kung meron talaga kayong pinag-aalayan ng enerhiyang ito na may kaugnayan sa pera, dyan kayo higit naman lalaban, diba? Pero ulitin ko, stay balanced, nang hindi kayo nasasobrahan or nakukulangan. Ano pa? The 10 of Pentacles, the King of Wands, Queen of Pentacles. Umaangat dito yung kayo, yung pagiging independent nyo. Tatayo at tatayo kayo sa inyong mga sariling mga paa. Okay? Paangatin yung diskarte ng nasa wasto at balance. Kanina pa sa balance si Moonchild. Merong ilang changes, yes, maaring merong ilang transitions. Kahit sa simpleng pananaw lang ito, lalo pa kung mag-apply itong tension na ito, meron kayong mapupulot dyan na aral. Meron kayong matutuklasan na katotohanan. Or pwedeng meron kayong ma-discover pa sa inyong mga sarili this year na ay, kaya ko pala. Magagawa ko pala. Malalagpasan ko pala yun. Yung ganon. Maring sa inyo lang ito minsan, wala tayong higit na kalaban kundi ang ating mga sarili. Or kung meron talagang aangat na isang tao na kung saan makikita nyo ang tunay na kulay nito. Ayan. Definitely, merong aral dyan na kayo ay mababaon. Lagi nyo lang, maging bukas. Palawakin nyo ang inyong pagtanggap, isipan, na ang bawat isa sa atin na iba-iba, meron tayong kanya-kanyang dahilan. Yun na lang, Kasi dito parang umaangat yung, again, reversal tayo. Yung kagustuhan nyo lang, na dire-diretso, hindi lang yung boses minsan, pero kung paano yung pag-aksyon, desisyon. Kasi nga lalo pa kung expert na kayo sa isang bagay or professional, parang hindi nyo na kailangan, syempre alam nyo na to napagdaanan nyo na. Pero still, proseso ito na hindi minamadali. Napakahalaga na tinitingnan nyo yung buong larawan. Pinapakinggan nyo rin yung ilang bagay sa inyo o ilang tao sa inyong paligid bago kayo bumuo ng something pag-action or decision. Especially if this is a major or big decision talaga.
So, yung transformation, may ilang changes when it comes to work. Ulitin ko, hindi man ito physical changes, possession ba ito, may ilang pagbabago kahit sa inyong mga pananaw. At dito, may ilang pagbabago kung paano nyo i-handle or pangahawakan ang ilang bagay. Pero money and career-wise, maganda po. Gaano man minsan, parang, kasi nga, lalo pa kung andito kayo sa isang teamwork or partnership, minsan, hindi nagkakasabay. May challenge. Pero yung challenge na yan, dyan kayo higit na pagtitibayan naman ng panahon. Lalo pa kung iisa lang naman yung inyong hangarin. At yun na yung umangat ang lahat sa inyo. Walang imposible na may magandang bunga, okay? Merong financial success. Lahat kayo magiging okay. At dito, higit mo nang maipoprovide, maibibigay yung pangangailangan na alam mong deserve ng mga taong mahalaga sa'yo. Okay? Yun lang. You have to listen. Listen to your intuition. Okay? And also dito sa ilang sitwasyon at tao sa iyong paligid. Huwag magmadali. Iwas pressure, iwas stress. Kasi sa stress na yan, maaaring merong ilang maidulot yan na hindi maganda. Siyempre pa, hindi isang medical advisor ang Moonchild, pero more on self-care din. The Queen of Pentacles ay natin. Dito ay parang may pagkasobra . Parang masyado kayong mag-exert ng energy sa sitwasyon na ito. Baka hindi nyo namamalayan ay napaka-ano na pala. Ang draining na yung energy na kailangan nyo nang mag-recharge. So, papakiramdaman nyo ang inyong mga physical man or mental na kapasidad kung kaya pa ba. Slow down. Okay? Huwag pasugod lagi. Yun yung pinaka-message na nakikita ko dito. Ano pa? Merong magandang posibilidad ang parating sa trabaho at usaping pera. Ayan, usaping pera ngayong taon. Gaano man minsan, parang meron tayong kalaban or nagiging challenging ang buhay. Pero may opportunity, hindi ka mawawalan. So, laban lang para sa inyo, Year of the Rooster. Para sa mga Year of the Dog. Ayan, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo ngayong bagong taon ng mga dragon. Year of the Dragon. Para sa mga Year of the Dog, anong may iwan natin para sa mga taong ito? Na maaaring makapakinig, mensaheng gabay lamang po. Year of the Dog, message. Ayan, agad-agad. Huwag po kayong mag-alala dahil ito ay ating sinispread mabuti. Sinashuffle natin mabuti. Okay. The Strength card ay narito. Puha pa tayo ng ilan. 8 cards spread po tayo. The King of Cups reverse. King of Pentacles. 7 of Pentacles reverse. Okay. 5 of Pentacles, the Chariot. The Wheel of Fortune reverse. 7 of Cups. 7. Okay, eto. Dog, this year. May ilang possibility po. Ang buhay ay weather. Totoo naman yan. Minsan umuulan. Pero minsan, tirik ang araw kagaya ngayon. Ayan. Mainit. Pero, maring ito po ay sa isang punto ngayong taon. Merong ilang hindi pag-ayon sa inyong kagustuhan. Yung gusto nyong makita or maramdaman. Especially when it comes to money or relationship area, family. The Wheel of Fortune, this one is in reverse, pero kagaya ng buhay, umiikot po ang mga bagay-bagay. Nothing is yet set in stone. Your future is not set in stone. Walang makapagsasabi. I will be honest, aking ulitin, maring merong ilang struggle, difficulty. Ayan, the 5 of Pentacles na may patungkol sa money or family. Ito napaka-normal. Lahat tayo dumadaan sa ups and downs ng life. The Strength card, marahil kaya ito yung unang bumagsak para sa inyo, Year of the Dog. Dahil, ayan, hindi lang kayo aso, pero leon din.
paaangatin yung inyong kalakasan sa kabila ng ilang pwede nyong maramdaman kahit sa isang punto lang. Okay? Ngayong taon na kahirapan. Again, hindi kailangang laliman yung bawat messages ni Moonchild kahit sa point na, alam niyo yun, merong kulang. Okay? Or hindi ito yung kagustuhan mo. It could be about money or sa iyong feelings. The chariot kasi ay narito. That represents your family or money sector, pati na rin sa direction. Napakalawak na naisip parating ito. Direction, travel. Meron pagkakataon na hindi umaayon sa atin ang sitwasyon. Kumbaga, hindi ito yung gusto mong mangyari or hindi ito yung ina-expect mo. So, ano lang din, stay flexible and adaptable. Kung papaangatin mo yan, walang magiging mahirap na problema para sa'yo. Kumbaga, sasabay ka. Yun lang naman ang natin, no? Patuloy din po na magagawa. Ang patuloy na sumabay sa agos ng buhay na ito. Uulitin ko, nothing is yet set in stone. Ano pa? Maring ito po ay isang challenge lang. Okay? Na kailangan nyo pagdaanan. Pero ano pa? Iikot at iikot ang roleta ng buhay at sa inyo na aayon ang universe this year. Ito naman ang kagandahan. The 7 and 7. Year of the Dog, hindi ka dito nag-iisa. Okay? Yung strength umangat, may ilang suporta. Kahit papakiramdam natin physically, mentally, emotionally, financially, may struggle, hindi ka nag-iisa. Partnership, relationship, family, andito lahat. Magtutulungan. Okay? Merong ilang options. Madami. May ilang tao na nandyan para bigyan ka ng support or kung ano man kailanganin mo. Kung hindi man talaga ito about tao, okay, at mangailangan ng ilan sa inyo sa mas practical, halimbawa, kailangan nyo ng pera talaga, okay? Sa mas practical, meron at merong organization or community or sa bangko or even sa ating gobyerno, meron at merong support kayong pwedeng matanggap ngayong taon. Siyempre pa, kung andito lang din yung kagustuhan nyo. Okay? Hindi ka dito nag-iisa. Meron at meron kang malalapitan, makakapitan. Okay? Lalo pa sa mga panahon na ikaw ay mangailangan. Para sa ilan, lalo pa kung ito po ay may patungkol sa pera. Napag-usapan na natin about travel direction. Meron dito. Meron lang ilang transaksyon na hindi ganun ka-smooth for some of you when it comes to travel. Hindi kailangan laliman, maaaring yung proseso, halimbawa na meron kayong inaayos, travel papers ba ito, documents, proseso ito na kailangan yung panghawakan, pagkatiwalaan. Ulitin ko, umiikot ang buhay. At merong dahilan. Sa huli, dyan nyo maiisip dyan nyo marirealize na ito ay para rin sa inyong higit na ikabubuti. Okay? At itong challenge ng buhay, dyan kayo higit na patatatagin. Dyan aangat ang inyong patuloy rin na power, yung strength in you ngayong taon. Dahil meron kayo niyan, or maybe a reminder na kailangan yung marinig na yan, walang laban na hindi nyo kakayanin this year. Ayan. Walang, anong tawag dito, yung kasabihan, walang hirap ng buhay or walang problema ang ibabato sa inyo ang mundo na hindi nyo kakayanin. Okay? Kagandahan dito, ulitin ko yung suporta o yung pwede nyong magawang solusyon or mga bagay kung saan patungo sa improvement or development, meron at meron kang magagawa pa. Hindi natatapos sa isang punto or sa isang pakiramdamang sitwasyon na hindi okay. Tutulungan ng sarili, okay? Maaring this year of the dog, I will be honest, sabi ko nga, may struggle, may challenge. Pero, once na malagpasan nyo ito, maaring ito pa nga po yung maging stepping stone patungo sa inyong success. Dahil umiikot, the King of Pentacles, umiikot ang mga bagay-bagay.
ano ba, aayon din sa inyo ang luck. Okay? Ito ay isang test. So, ulitin ko, ito po ay nakabase kung paano nyo pangahawakan ang inyong sitwasyon. So, manlalaban. Paangatin ang kalakasan. Okay. So, buhay karera, King of Pentacles. Hindi, andyan pa rin po yung blessing of work. Okay, stay flexible. Sabi ko nga, paangatin yung practicality. Hindi sa bababaan nyo yung inyong mga standards sa relasyon man or trabaho, ano. Pero yung pagtanggap sa kung ano ngayon, yung meron, acceptance is the key. Ano pa, maaring dyan kayo, dyan sa struggle nyo, ano man yan, dyan kayo higit na mag-grow. Dyan kayo higit na matututo pa. Sabi ko nga, yung ngayon, yung current energy ngayon, maaring yan po yung magdala sa inyo sa tagumpay. Depende ito kung paano nyo pangahawakan ang sitwasyon. So, manlalaban ulit, para paulit-ulit yung message ni Moonshot. Lalo pa kung mag-apply sa isang punto, kahit sa isang punto lang guys, meron kang strength, meron kang lakas. Okay. Patuloy na may ilang pagbabago, umiikot ang ating buhay, transitions, transformation, yung nakikita ko rin dito para sa inyo. At yung support, merong ilang gabay dito. Family, friendship, actually, nag-highlight rin dito, social sector, social groups, or even sabi ko nga, sa gobyerno, paayuda ba ito? Kung mangailangan lamang kayo, meron at meron kayong malalapitan. Pero syempre, minsan, ayan, kailangan din nating mag-reach out. Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon, yung opportunity ay kusang dumarating. Kailangan, andito yung willingness natin to reach out, take action. Gaano man minsan ka-traffic or kabagal ang ilang sitwasyon, meron kang lakas. Yun lang ang tatandaan mo. Sa relationship, maring dito mag-apply yun. May ilang test, okay? Pero once na malagpasan niyo yan, kayanin, patuloy kayong pagtitibayin ng inyong pagsasama. Okay? Maraming paraan dito. Maraming solusyon. May solusyon. Pagtutulungan lang din yung teamwork. Or isang message to na i-consider, compromise, yung feelings din ng iyong kapareha if married na, communicate, walang stress or pressure, problems na hindi nyo kakayanin ng magkasama. Parang yung pinaka dito sa The Dog, kumbaga 2 is better than 1 ngayong taon. Yung partnership, maybe this is the best year to try something new, kung saan lalo pa kung meron kayong kapareha na, hindi man love life ito, or buhay pag-ibig, someone na mapagkakatiwalaan yung kaibigan ba ito, or kapamilya, bilang yun yung nag-highlight dito. Yung matatawag yung partner in crime or partners, ganyan. Meron tayong strength dyan na nakikita dito sa pagtutulungan. Okay? Andyan yung patuloy na growth this year. So, maging bukas sa ilang possibility na ito ng kasi parang sana hindi nyo sarili na yan. Ayan, hindi kayo nag-iisa. Lalo pa sa mga panahon na pakiramdam nyo, kayo ay mag-isa. Merong suporta. May ilang tao nandyan para sa inyo. Ngayong taon, Year of the Dog. Para sa mga Year of the Pig, ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Ngayong taon, 2024, Year of the Dragon, anong maiwan natin para sa mga Year of the Pig? Message para sa mga taong maaaring makapakinig nito. Anong maiwan natin para sa kanila? Mensaheng gabay lamang po. Okay, so masama na sa aking kamay ito. Huwag kayong mag-alala kasi bago tayo mag-start, sinapal natin mabuti ang baraha. The Eight of Cups, reverse, the Emperor, Seven of Wands, reverse. Okay, mag-spread tayo dito.
The Eight of Pentacles, 8 and 2 of Pentacles, Year of the Pig, 4 of Swords, reverse, Ace of Wands, reverse, and the Moon. Okay, so ito yung pinakauna kong mensahe na may iwan dito para sa inyo. Year of the Pig. Live na live tayo ngayon sa ating FB. Mekos-mekos minsan, pero okay. Umaangat dito yung pagiging busy and productive nyo ngayong taon. Kaya naman, sana ito, work-life balance lang din talaga ito. The Two of Pentacles. Balance, pag-iiwan ng priority, na hindi madali, dahil hindi naman tayo perfect, may pagkakataon na nakukulangan tayo sa isang sektor, at minsan nasasobrahan tayo sa isa. So, kung nanaisin, isang payo na may iwan ko rito ay isulat nyo, okay? Gumawa kayo ng planner or kahit sa inyong mga CP lang, yung ilang kahit sa simpleng ideya or kung ano yung mga ginagawa nyo everyday pagdating sa inyong mga daily work routine. Ayan, the Eight of Pentacles. Pagdating sa inyong trabaho, ginagawa sa bahay or buhay, life in general. Kasi parang, andyan yung focus. Parang ang dami yung gustong gawin. Or talagang meron obligations, responsibilities sa buhay. Na minsan, hindi nyo na alam kung sinong uunahin. Trabaho ba? Pamilya? Or yung ikaw? Year of the Pig, meron tayong nakikita dito ang pagkapagod. Okay, eto. Kasi nga, busy kayo eh. Ang dami niyong ginagawa. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild. It could be physically, mentally, emotionally. Hindi nyo na mapuna. Drained na pala. May pagkapagod ng energy. Isang indikasyon na kailangan nyong isama sa inyong schedule ang pahinga. Okay? May panahon para sa relasyon, trabaho, at sa inyo. Yun lang naman yung pinakauna ko nakikita dito. Lalo pa rin kung kayo yung para sa mga merong sariling negosyo, tapos meron pang responsibility sa kahit na regardless. Pero umangat kasi dito yung pagiging superior. The Emperor ay narito. For some of you na mga provider, mga king and queens sa buhay, tahanan, trabaho, parang ang daming nakaatang sa inyo, ang daming umaasa, or ang daming nakatingala. At dito parang dapat mapanatili, yung pakiramdam nyo na sandali, parang nakaka-pressure. Kailangan nababalance ko lahat. Kailangan hindi ako makulangan sa trabaho, especially, lalo pa kung maraming umaasa sa inyo. Maraming nai-inspire sa inyo na ayaw niyong magkamali. At dito meron tendency na maging perfectionist ang ilan. Na hindi naman masama. In a way, maganda nga yun. Pero, sana, lagi nyo lang tatandaan din yung kayo. At wala namang perfecto eh. Okay? Allow yourself na meron pang matututunan mula sa ilang pwede nyong pagkakamali. Walang perfect. Yun kasi nakikita ko dito parang this year, may yung hindi sa people pleaser, or parang gusto niya lang gusto niya lang magkaroon ng peace and harmony sa buhay, relasyon man, trabaho. But at the same time, masobrahan ka sa part na yun na, okay ka pa ba? Ayan. So, be natural. Be truthful. Ano pa taangat naman talaga ng kusa ito eh. Yung pagiging independent mo. Yung pagiging emperor mo. Pagiging malakas mo. Na mula sa ilang pagsubok, patuloy ka pa rin susubok sa buhay. Yun lang. Prioritization. Kasi dito baka merong ilang atensyon kayong maramdaman. Hindi man about yourself sa ilang sektor gaya ng kapareha, for those na nasa isang relasyon, or especially meron na kayong anak, ang hirap i-balance
baka merong magtampo, or palagay nito ay hindi mo na siya napapansin, kasi nga, umaangat yung inyong pagiging goal-getter, career-oriented, andito yung productivity, so mekos-mekos, ang daming ganap. Sa true lang, may magandang possibility, patuloy kayong aangat sa inyong buhay karera. Kaya yung titingalain, maging ano pa man ang itinatakbo niyan ngayon, o ng inyong posisyon, kayo pa rin. Okay, maaaring higit kayong may inspire or aangat yung inspirasyon sa inyong paligid. Sabi ko nga, maaaring tingalain kayo ngayon eh. O yung public image nyo ay umangat, mag-level up. Higit kayong re-respetuhin. Kasi nga dito sa paraan nyo kung paano nyo binibigyan ng proteksyon at paglaban ang inyong buhay karera. Yan po yung hindi nababalewala. Pero sana deep inside, especially pagdating sa inyong emotional relationship or sa inyong mismong pakiramdam, hindi nyo rin nakakalimutan. I-recognize nyo din yung kayo. Okay? Yes, okay. Nakuha natin yung recognition na deserve natin sa career. Pero sandali, okay pa ba ako? I-balance ko ba yung ilang sektor ng relasyon sa akin or yung ako? Okay, so prioritize yourself then. Take care of yourself. More on self-care and self-love ngayong taon. Okay, ito about health pa rin tayo. Hindi po ulitin ko, hindi isang health advisor ang Moonchild. Pero maaaring meron kayong, or maybe isang message ito, na kung meron kayong ilang unhealthy patterns, unhealthy ways, na alam nyo hindi nakakatulong sa inyo na, baka dito kayo nasusobrahan para sa ilan. Just only take what resonate, tayo po yung general message. Baka dito kayo napapagod. Meron kayong iniinda, lalo pa kung meron na talagang visible pain. Syempre pa ito po ay ikukonsulta natin, huwag kayong matakot. Ikukonsulta sa mga profesional dahil sila itong higit na maaaring makatulong sa inyo. Huwag matakot. Meron tayong nakikita ditong duda. Okay, or yung hindrance or parang or maybe recharge lang din ng energy kahit sa simpleng enerhiya ito na minsan hindi natin yan mapupunan na kasi nga goal getter, nagtatrabaho kayo ng matiwasay, nagsisipag mabuti, minsan hindi nyo na napapakiramdaman ng inyong mga sarili. So listen to your body guys, tanging kayo lamang po ang higit na makapagsasabi. Kung meron na talagang nararamdaman, okay, this is the best year. Maybe yun yung message to do or to undergo general checkups. Why not? Physically, mentally, i-prioritize ang iyong sarili. Okay, the moon kasi ay narito, may pagkamalalim. Four of Swords, both are in reverse. Maaaring meron kayong kailangang transformation na pagdaanan on the, kumbaga, healthier version nyo na. Year of the Pig, syempre pa. Kung meron kayong kailangan tutukan, okay, sumangguni sa mga profesional. Ayun lang, okay? Or, other indications sa akin nakikita dito, yung paglalim ng inyong mga emotions, kung paano kayo makiramdam. Minsan hindi nyo na napapakiramdaman dahil sa busy ng buhay. So, paglaanan nyo ng panahon kung paano kayo magninilay-nilay in life. Best year to review your life or to plan your life. Sabi ko nga kung nanaisin, take a journal or kahit sa inyong mga CP, yung mga pakiramdam nyo na hindi nyo na masyadong nalilet out. Kasi dito parang kayo yung umaangat, yung inyong pagiging boss, yung pagiging independent. Minsan pag ganyan, di ba? Parang hindi natin alam kung paano tayo mag-let out. Napakahalaga na maging expressive kayo or express nyo kahit yung mga simple things or thoughts nyo. Napakahalaga na hindi nyo kinikim-kim lang ang mga bagay-bagay. Kailangan yung gamitin ng inyong mga boses sa paraan. Kahit hindi man boses, napakalawak na communication sector sa paraan ng pagsusulat, pagbabahagi, or anything related kung saan pwede nyo mapaangat ang inyong voice. Okay? Yung power of voice na meron kayo. Gamitin nyo yan.
Maring makatulong yun. Yun yung nakikita ko rin dito. Relationship-wise, may paglalim. Meron at merong susubok. Meron at merong magbibigay ng protekta. Married couples, may ilang challenge or kung naramdaman nyo na itong challenge na ito, eto na, susubok ulit kayo sa isa't isa. Reversal tayo, so maring ikaw itong higit na maglalaan ng oras, lalo pa kung ang isa sa inyo ay higit na naging busy na nitong mga nakalipas. And this time, maaari rin naman pareho kayo. Ibabalance niyo na yung schedule, ayan, yung oras na kailangan kayo sa pamilya or para sa isa't isa. Single, kung magiging open kayo, well, regardless man, ano man ang tinatakbo ng relasyon ngayon or relationship status ng mga Year of the Pig, tatrabahuhin ito. Okay? I-work out ito. Meron at merong pag-asa pagdating sa buhay relasyon. May bagong simulain kung iaalaw nyo lamang ang inyong mga sarili. May paglalim pa nga ng connection. Okay? So, more on the healthy physically, mentally, emotionally, financially. Ito yung So, ayan. Tayo po ay napuno na yung ating memory card. Tuloy natin ito. Final messages. Patuloy na pagiging busy, yung productivity, yung blessing of work. Meron po kayo dito. So, sana balance lang. Balance is the key nang hindi nasasobrahan sa isang sektor lang. Alalahanin nyo yung ilang mahal sa buhay at higit syempre pa yung kayo, lalo pa kung mag-apply yung pagiging provider or kung kayo yung mga breadwinners or kung kayo yung boss talaga sa inyong posisyon. Maraming, sabi ko nga, umaasa, nai-inspire sa inyo. So, pangalagaan nyo ang inyong kalusugan. Sabi nga nila, paano natin mabibigyan ng pag-aksyon at pagprotekta itong mga mahal natin or mahal natin gawin? Kung tayo mismo pala ay hindi na okay. So, alagaan din ang iyong sarili. Okay? Nang walang labis or walang kulang ngayong taon para sa inyo, Year of the Pig.